Maganda mabuhay mga Entadeers, narito na naman tayo para sa isang segment ng Enta News. Una sa balita, finally, reclusion perpetua para kay Napoles, BBL updates, ilang revisions at mga opinion ng mga Entadeer tungkol dito. Pinay, nagsampa na ng kaso kay Trillanes. Natulan na ng Makati Regional Trial Court si Ginong Napoles ng reclusion perpetua o dalawang hanggang 40 taon ng pagkakabilanggo. Pinagbayad din siya ng 50,000 bilang moral charges at pinagbayad din siya ng 50,000 bilang civil charges. Inakusahan si Ginong Napoles at ang kanyang kapatid na si Reynald Jojo Lim ng pag-detain kay Ben Horluy. Kung matatandaan natin, si Ben Horluy ay nagsilbing whistleblower ng pork barrel scam kung saan nasasangkot din si Ginong Napoles. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nahanap ang kanyang kapatid. Nais umapila ng mga abogado ni Ginong Napoles. Ito si Audrey Antonio ang ating field reporter upang makapanayam si Ginong Napoles. Salamat, Panda. Kasama ko ngayon si Ginang Janet Lim Napoles. May mga ilang tanong po kami sa inyo, Ginong Napoles. Una, Ginong Napoles, ano po masasabi niyo na matapos ang mahabang panahon ay nagtulad din kayo ng guilty? I invoke my right against self-incrimination. Ano po masasabi niyo tungkol sa mga paratang hanggang ngayon na kayo ang mastermind ng pork barrel scam? I invoke my right against self-incrimination. Ano po mensahe niyo para sa masa? I invoke my right against self-incrimination. Ano pong meaning ng life? I invoke my right against self-incrimination. Ano pong love? I invoke my right against self-incrimination. Kamusta po mga? I invoke my right against self-incrimination. Nice talking to you! Yan, salamat! Back to you, Panda. Salamat, Audrey. Ngayon, para naman sa ilang updates tungkol sa BBL. May ilang provisions na nais baguhin ang Senado at Kongreso bago ito tuloy ang pag-usapan o ipasa. Sa tingin nila ay sa kasalukuyang estado ng BBL ay hindi ito magsusurvive. Kaya't nais nila itong baguhin o i-water down. Sa tingin naman ni Mohagar Iqbal, ang Chief Peace Negotiator ng MINF, inaasahan pa rin nila na ang original na BBL ang may papasa. Para naman sa karagdagang impormasyon tungkol sa BBL at ilang reaction o opinion tungkol dito, ating tanungin ang ilan sa ating mga Entadeer. Sabi naman ni Iqbal ay nakasisigurado siyang hindi ito hakbang tungo sa paghiwalay ng Bangsamoro, kundi pagkakaroon ng autonomy ng mga Bangsamoro people. Bukod dito, sabi niya na dahil galing ang original na BBL draft sa Bangsamoro Transition Commission na gawa ng isang executive order, nakasisigurado siyang constitutional daw ito at na-clear hanggang sa presidente. Para sa akin naman, masyadong complicated at idealistic yung BBL. Sa tingin ko, oo, basically dapat constitutional talaga siya, pero it depends on the implementation na dapat parang sang-ayon pa siya sa Constitution. Pero sa tingin ko, sobrang idealistic niya at depende sa pagkakaintindi ng tao. Yung iba, iniisip nila na parang instead of making it an autonomy, parang pinapahiwalay niya sarili niya sa bansa. Basically, sobrang complicated ng BBL and I think na kailangan pa ng mas pulido siya and mas educated yung people para maintindihan siya. I don't know. Sorry. Tutunggalin ng Senado ang provision sa nais ng Bangsamoro na magkaroon ng sariling COMELEC, COA at ng Civil Service, Office of the Ombudsman at sariling police. Ito ay dahil unconstitutional daw umano ito kahit palitan pa. Hindi kasi. Para saan kasi, sobrang unconstitutional nga siya kasi malamang sinabi nga sa Constitution natin na isa lang ang pwedeng Office of the Ombudsman, na police, na Philippine National Police. So, pag nagkaroon sila ng bagong sistema na gano'n, parang lumalabag na nga sila sa Constitution. Na kahit sinabi nila na constitutional daw to at okay na daw sa Pinoy and such, parang ang nangyayari kasi is nagiging independent state na sila rather than an autonomous region of the Philippines. Hindi yun ang talagang gusto nila. So, medyo problematic pa rin kahit anong gawin nilang wording. Though I understand na gusto nga nila to because of cultural differences and all, na parang hindi na naiintindihan ng national police natin ang situation nila. Problematic pa rin in a sense na kailangan pa nilang pag-usapan po ng malalim na parang hindi nang basta-bastang ipapasa yung BBL na parang sinasabi nilang yun. Oh, this is so confusing. Nais rin ayusin ng Senado ang mga provisions sa BBL na maaaring magdulot ng secession or pagiging independent ng Bangsamoro sa Pilipinas.
bukod dito, may mga issue rin tungkol sa budget na matatanggap ng Bangsamoro sapagkat may mga nagsasabing 75 billion daw ito at sobrang masyado. Tama naman na sobra yung 75 billion kasi kung yung balak talaga ng Senado or like gumagawa sila ng provisions para hindi nga matuloy yung pagiging independent ng Bangsamoro, the fact na yung provisions regarding 75 billion, tama naman na sobra yun kasi parang ina-encourage na yun na maging independent state talaga yung Bangsamoro. And Bangsamoro, yung law in itself na nagsasabi na isa lang talaga yung group na magkakaroon ng power. Mas nagkakaroon yun ng chaos kasi meron iba't ibang groups talaga sa state na yun. Tapos kung isang lang yung magkakaroon ng power, mas magkakaroon ng chaos kasi walang overseeing power na pwedeng mag-ayos or kumuha ng paraan para gawin ng solusyon. Opinion. Nagsampa na ng kaso si Mayor Junjun Binay laban kay Senador Trillanes ng libel dahil sa isang interview noong April 7 kung saan binroadcast umano ng senador na nagbayad ng 20 million pesos si Ginoong Binay sa dalawang appeal sa Supreme Justices, Jose Reyes Jr. at Francisco Acosta, kapalit ang TRO na nagsalba sa posisyon niya bilang mayor. Sinusuporta naman siya ng kanyang kapatid na si Representative Warren Abigail Binay na sinabihan ng senador na mag-resign at humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Ayon naman kay Trillanes, wala naman siyang pakailang sa ginagawa ni Binay at patuloy niyang iimbestigahan ang mayor. Si Ginoong Trillanes ang head ng komite na iniimbestigahan ng Makati Building. Ngayon naman nahingi naman tayo ng pampalayam sa dalawang opisyal. Ngayon kasama natin sa studio ay si Ginoong Binay. At ngayon naman po ay makakapanayam natin si Ginoong Binay. So, Ginoong Binay, ano naman po masasabi niyo sa tungkol sa issue na pinasabihin kayo na Empire Law? Ewan ko ba kung bakit ito suspend. Buti na lang reasonable ang Court of Appeals at nagbigay sila ng TRO. Makati would not be Makati without the Binays. So ngayon naman ay iniimbestigahan ng susunod nating guest ang sinasabing act of corruption na ginawa niyo. Ano naman ang masasabi mo po dito? Ay naku, insecure lang yan. I stand by my words. Sabi nga ng kapatid ko, apologize or resign. Alright. Ngayon naman po ay tatawagan natin si Ginoong Trillanes, si Senator Trillanes, upang makapanayam siya tungkol sa issue. Magandang umaga naman po sa inyo. Magandang umaga naman, Ginoong Binay. Ay nako, walang hiya ka. Kung wala ka sana ngayon, masaya kami sa Makati. Ang problema naman po kasi, nagbayad po si Ginoong Binay ng 2 CA Associate Justices. Bribery po yun, bawal yun. Anong nagbayad? Libelous yan ha? Libelous yan ha? Hindi ko kaya binayaran sila ako sa Reyes Jr. Francisco Acosta ng 20 million each. Nabasa ko. Ay nako, parehas lang kayo ng tatay mong korap. Papatumbahin ko kayo eh. Libelous ka. Libelous ka. Puti na plaka ka. Papakulong pa yan ha? Lol, mas maitim ka pa sa gabi. Papatumbahin ko kayo ng tatay mong makorap. Buwa ka na ng na to. Ayoko na yan. Maraming salamat at good luck naman sa pagpigil sa dalawang yan. At nagtatapos ng oras natin para sa news brief para sa buwan ng ito. Muli ako si Elijah Pandapatan, ang patron ng entablado at nagdadala sa inyo ng softball linis at nagsasabing, Bengi, magpakita.